Okay guys, for today's video, medyo malungkot akong i-share to sa inyo, pero I think mapupulutan nyo pa rin to ng learning or information kahit medyo hindi maganda ang nangyari dito. So we're going to talk about G-Credit. So kung nasubaybayan nyo ako before, napakita ko naman sa inyo na dati gumagamit ako ng G-Credit and then ang credit limit ko noon is around 25,000 pesos. And then eventually tumigil na ako sa paggamit ng G-Credit pero nandyan pa rin siya. So now, sabi ni G-Credit, hindi daw ako nagbabayad ng utang? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So samahan nyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, balik tayo. Hindi daw ako nagbabayad ng utang, ha? Siguro dati, nung bata-bata pa ako, nagkaroon ng problema sa finances. Though, medyo na-settle ko naman na yun, na-regain ko na ang aking credit score. So, may nag-comment kasi sa akin na sabi, yung pag-convert daw ng G-Credit na magiging cash using own bank ay hindi na gumagana. So, nung nakita ko yun, trinay ko gamitin sa akin. And then, meron ako una agad na nakita. From 25,000, naging 3,000 na lang ang aking credit line with G-Credit. Sabi ko nun, posible naman yan kasi hindi ko naman talaga siya ginagamit. Mahigit 2 taon ko nang hindi ginagamit si G-Credit. So, yeah, sige. Maintindihan ko naman yan kung bakit niya binaba. Napaisip ako, ano-ano ba yung reason? And later on, i-discuss natin yung iba pang mga reason kung bakit nga ba bumababa ang credit line na binibigay ni G-Credit. Pero hindi yan yung hindi yan yung medyo nagpaputok ng views ko. Ito yon. So, sige, bumaba na. So, susubukan ko na ulit. Itatry ko na ulit yung converting G-Credit na maging cash. Nung nandun na ako sa final page, yung magbabayad na ako, may error na ganito na hindi daw ako nagbabayad ng utang. Anong utang ko sa inyo? Sa nakakainit ng ulo yan. So, ginawa ko, tumawag ako sa G-Credit. Tapos, sabi ni G-Credit, na-close na daw ang account ko. Okay. So, na-close na yung account ko dahil hindi naman sinabi kung anong reason. So, pwede daw kontakin si CIMB to know what is the reason kung bakit ko knows. So, ito na nga. So, sige, wala akong magagawa sa iyo. Di, binaba ko na yung telepono at kinontak ko si CIMB. So, ang sabi sa akin ni CIMB na yung G-Credit account ko daw ay nakadepende yon dun sa previous na account ko with CIMB. Kung maaalala nyo yung previous video ko na clinose ni CIMB ang aking account with them, including the Revi Credit, dahil hindi ako nakapag-provide ng financial document sa kanila. Kasi napunta naman sa junk yung email nila. So, paano ko malalaman? Yun daw ang reason. So, naiinis lang ako. Sinabi ko, kung yun pala ang reason, hindi sinabi nyo dun sa app na clinose nyo yan because of that reason and hindi nyo sasabihin na hindi ako nagbabayad ng utang. Pwede nyo namang i-correct yung prompt na yun. Sabihin nyo kay Gcash na ganito yung dapat na prompt, bakit ganyan? Or sabihin nun, call customer service. Bakit sasabihin nyo na hindi ako nagbabayad ng utang? Parang mali. O yun, wala silang magagawa. Sorry for the inconvenience, blah blah blah. As if naman may magagawa pa ako. Okay, so long story short, close na rin ang aking G-Credit account. Dahil related yung aking account sa aking CIMB account. So parang, yeah, ganun. Ewan ko, bahala sila. Hindi ko naman siya ginagamit, so hindi naman kawalan sa akin. Okay, going back sa reason kung bakit bumababa ang credit line with G-Credit, well, ito yon. Okay, unang-una na sa lahat, yung dinahilan sa akin ng app na poor payment history. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng missed payment or hindi ka maayos magbayad. So, yun yung pinakaunang-una. Pangalawa is your activity with GCash. So, di ba, nakadepende rin yan sa paggamit mo ng GCash. Well, kasi nasabi ko rin sa inyo na hindi na ako masyadong gumagamit ng GCash. Ginagamit ko na lang siya kapag mag-send ng pera sa mga giveaway. Pero, hindi na talaga ako naglalagay ng pera dyan. More on sa mga digital banks na ako naglalagay ng pera and sa mga traditional banks ko. Pero, kay GCash, lalagay ko yung pera dyan, tapos papadahanin ko, magbabayad or magpapadala ng pera, tapos na. As in, hindi na ako bumibili ng load dyan. And hindi rin ako nangungutang sa kanila, hindi ako nag-GGLoan, hindi ako nag-GGgive sa kanila. So, yun yung second possible reason is reduced activity with GCash. Which translate
na rin sa inyong G-score na bababa. Third reason is system-wide review. Nagkakaroon ng periodic review si CIMB to determine yung creditworthiness mo, kung okay pa ba or hindi. As in, ano yan, nakaschedule. Hindi lang dahil poor payment ka during this time. Meron naman kasi na nakakaligtas, tapos during the review, sasabihin nila, ay, medyo mapangit na yung pagbabayad mo. So, yun, nagkakaroon ng adjustment. System-wide, or possible din na tataasan nila yung requirement nila, kunyari mas mataas na G-score sa ganitong credit limit, etc. Lastly, si CIMB naman would implement having a responsible lending practice. Ang ibig sabihin nito, pag nakita ni CIMB na like yung income mo is no longer sufficient for this kind of credit line, so yun, pwede nilang tapyasan yan. Pero in essence, it boils down to two activities, yung spending habit mo and yung payment mo. Kung mas marami kang ginagastos or paggamit mo ng GCash, well, nakakaganda yan ng inyong G-score at nakikita nila na meron kang pera na ginagamit. Pangalawa is the manner of your payment, kung nalilate ka ba or nade-delay, advance ba or on time, etc. So those things are being taken into consideration. Pero going back, hindi ko talaga gusto yung message ng app na yan na hindi ako nagbabayad kasi wala po akong utang sa inyo. G-Credit, CIMB. Kaya wag niyo po ako akusahan. Okay? So kung ayaw niyo po akong bigyan ng G-Credit, well and good, wala naman pong problema sa akin kasi hindi ko naman po talaga kayo ginagamit. For question of the day, sa tingin niyo, fair lang naman ba itong ginagawa ni CIMB sa ating mga G-Credit na nilo-lower nila ang credit line na binibigay sa atin? Sa akin naman, okay lang. Pero kayo, ano sa tingin niyo? At bakit? Syempre, ilagay niyo yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Inuyasha at Inuyasha2662. Sabi niya, "Thank you Sir Pat, you're one of the 2 reviewer I look up to. Next is Miss Red." Yan. Ay, thank you po. Thank you po kay Inuyasha at Inuyasha2262. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po yung support na binibigay nyo po sa amin, sa akin, at sa mga kapwa ko po content creator katulad ni Ate Red, Team Marcos, Mami Yam, Janitor, and other content creator po. Thank you so much po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!